Hindi ba? Matutupad pa rin ang plano natin balang araw. Kaya natin to. Isang pagmahal na anak, trying very hard to take care of everything. Wala masyadong bilib sa sarili. Naghahanap ng pagmamahal ng ama, mother, dahil maaga namatay ang mami ko. In all aspects ng buhay ni Tony, naghahanap siya ng meaning. Meaning sa pag-ibig at kung sino siya. So si Tony, gagawin niya talaga ang lahat para maging proud ang daddy sa kanya. Anything na magagawa niya para maparamdam niya yung pag-ibig niya sa family niya. So si Tony, never experiencing love before, parang overwhelming, shocking. At the same time, hindi niya alam talaga kung ano gagawin niya dahil it is her first time to ever feel any sort of love. Not even just a lover, but a person who loves her and appreciates her. Love in general is something new to Tony. Napakabait niya na tao, okay siya. And he's also good looking And charming, and he's married, devoted sa pamilya niya, so just drop it, okay? She believes na lahat ng bagay pinaghihirapan kasi parang in the end, mas worth it. Naniniwala si Corinne na ang love pwedeng mag-antay and love is a serious matter. At saka kung true love yan, makakapag-antay naman. Valedictorian naman po ako. Pwede po ako mag-avail ng full scholarship. Di ba po, sabi niyo naman po, hindi dapat kawalan ng perang pipigil sa'yo para matupad yung pangarap mo. Pagbunsong anak po ni Cecilia and ni Leandro. Meron din po akong ate ko rin na mas malakas ang loob compare po kay Bea na pagbigay, na mas mapagparaya. Si Bea po bilang anak mas sumusunod siya sa parents niya, sa mama niya. Ate, tama na. Diba nga sabi mo kay Joel na masyado pang maaga para magkama? Huwag ka nang umiyak, ate. Pagbibidahan din na Christian Vasquez, Jerome Ponce, Joshua Garcia. I'll be playing Leandro Natividad. Nung si Leandro at Cecilia nagkakilala sa school, nagustuhan ni Leandro si Cecilia dahil tulad niya, si Cecilia, isa rin hardworking na tao na mahalan silang dalawa. Pagmamahal na ito, nagbunga ng dalawang anak. Si Leandro, naging mabuting ama, mabuting asawa, provide, lahat na kaya niyang i-provide. Basta sa kabutihan ng pamilya, ginawa niya. Sa araw, sa trabaho, na-meet nitong si Leandro, si Tony, kakit-akit. In-expect ni Leandro, parang nagkaroon siya ng kakaibang naramdaman para sa babae. Yung gaganap as Ryan Briones na yung kapatid ni Tony. Playful sa mga girls at parang habulin siya ng babae and kukuha niya lahat dahil ito sila, dahil mayaman sila. Parang feeling niya he owns anything na nakikita niya na kaya niya lahat. Kaya para sa kanya wala nang challenge sa mundo. Ako po si Joel, ako po yung kababata ni Corinne at Bea. Ako po yung nagtatanggol sa kanila. Sabay-sabay kami lumaki ni Corinne at Bea. Masuno rin sa magulang, mapagmahal siyempre. Sabay-sabay nating simulan ang pagsubaybay sa kanilang paglalakbay. Ganun din yung sitwasyon ko ngayon dahil ako lang naman ang nandiyan para sa anak ko. For me, that's where I come in as Denise, and I find na medyo magkatulad kami. Not in the sense where I never had love, pero in the sense where gusto ko talaga pinapakita sa mga tao sa buhay ko na mahal ko sila. Pareho kami ni Corinne na naniniwala na ang love naman makakapag-antay yan. Kahit anong mangyari kung true love yan, it will pass the test of time talaga. Pareho po kami ni Bea bilang teenager na syempre nagkaka-crush din po kami. Hindi naman lahat magkakagusto rin sa akin. Kaya nasasaktan din po kami bilang team. Si Ryan Briones, binibigyan niya ng importansya yung mamahal niya sa ate niya. Ganun din ako dahil ako, tumatayo akong kuya ng mga kapatid ko. Tumatayo ako para bigyan din nila ako ng importansya. Yun yung similarities ako. Ang pagkakapareho ni Christian at saka ni Leandro ay yung drive nila na mag-provide sa pamilya. Basta ang importante sa iyo, naging masayang pamilya mo. Pagkakaparas po kasi ni Joel sa akin, paras po kaming protective sa mga kaibigan namin, lalo na po sa mga babae. Kasama pa ang ilang mahuhusay na aktor ng industriya. Sa direksyon ni na Jeffrey Jeturian at Mervin Brondial. Mga kapamilya, abangan niyo po ang pinakabagong teleserye ng ABS-CBN. Panigurado po na makaka-relate po ang kahit na sino dahil ang mga kwento po dito ay nangyayari talaga sa totoong buhay. Isang pinaghirapan at pinaganda para sa inyo ng programa. And of course, ABS-CBN will not show you anything but the best. Kaya sana po abangan niyo ito
At inahandog po namin ito sa lahat po ng mga pamilyang nagmamahalan. Nasaan ka ng kailangan kita? Ngayong Lunes na sa Kapamilya Go! Yun. We're down to our last set of questions. Let's start with Glenn. Sa production, kasi I'd like to ask lang, although the cast of characters may be not as big as the names we have, like Katniel or the other very popular youngsters we have. So, kumbaga, sugal to, diba? But in terms of, in terms of the script, nakita naman natin yung kwento, and then yung pagka-grand ng mga eksena, don't you think this is deserving of a prime time slot? Oo. Kakabugin ko ang mga pang Miss Universe na sagot ni Denise. Hindi po, sa unit kasi namin hindi kami tumitingin sa kung anong oras. Kung whether pang hapon yun or pang umaga, pang gabi, pareho lang po yung binibigay namin. So, yung decision whether to put it on prime time or non-prime, I leave it up to management. Opo. So, parang sa amin kasi, wala namang pinagkaiba yung audience ng umaga, ng hapon, ng gabi. They all deserve the best. So, Sa kapag maganda ang material, kahit anong time slot, susunod ang viewers. Di ba, Miss Jeannie? Glenn, you wanna add some more? Kay Jane naman. Jane kasi di ba, alam naman natin ang napaka-controversial mo sa PBB, di ba? Now, to be more appealing dun sa masa, sa mga televiewers natin, ano yung effort na ginawa mo or ng management to